Hi guys, may nagtanong sa atin kung magkano daw yung target income para kumita ka dito sa GrabCar. Actually guys, sa target income, nakadepende yan kung magkano yung pangangailangan ng iyong pamilya. So, sa akin kasi, ang target income ko a day is 3,500 pesos. So, sa 3,500 pesos na yan, 1,000 para sa gas, yun yung makukonsume natin, and 1,000 naman para sa panghulog ng sasakyan. And bumibiyahe tayo guys minimum ng 20 days a month. So bali ang matitake home talaga natin is 1,500. So dun sa 1,500 enough na yun para sa akin. So pwede na akong umuwi dun sa 3,500 na income. Or kung okay pa yung pakiramdam ko or hindi pa ako napapagod, pwede ko pang gawin yon kahit hanggang 4,000 pesos. Pero yung pinaka target ko talaga, minimum na target ko is 3,500. So bali nag-average siya ng 1,500 a day yung net mo. And then in naman, kung katulad sa akin is 20 days ka bumibiyahe, meron kang nasa 30,000 pesos. And sa panghulog naman ng sasakyan, katulad sa akin, ang hulog ko lang ng sasakyan, katulad sa akin na sedan, bali 15,000 pesos lang. So kung 20 days ka bumibiyahe, meron ka pang matitirang 5,000 pesos. So meron kang more or less nasa 35,000 pesos a month kung 20 days ka bumibiyahe. Pero syempre, kung wala ka naman masyadong ginagawa sa bahay, pwede ka naman bumiyahe ng up to 24 days a month. So nakadepende yan. And nga pala, nakadepende yan kung nagba-boundary ka or sarili mo yung sasakyan. So kung nagba-boundary ka, syempre yung mga nagba-boundary, kailangan nila magkaroon pa ng dagdag income. So bumibiyahe pa sila, nagdadagdag sila ng extra oras para syempre kahit papaano mas malaki-laki yung maiuwi nila sa kanilang pamilya. So doon sa mga nagtatanong kung magkano ba yung kinikita dito sa Grab, so nakadepende yan kung magkano yung pangangailangan ng pamilya natin. Meron dyan yung iba, siguro sideline lang nila, kumikita lang silang 2,000 isang araw, so enough na yun sa kanila. Yung iba naman kumikita ng 4,000 or mahigit pa. So nasa sa inyo yan, nakadepende yan sa oras kung gaano din kahaba yung ilalaan natin para sa pagbibiyahe dito sa GrabCar. Pero doon sa mga, syempre yung kung may ginagawa ka naman, may pinagkakakitaan ka namang iba, so maganda ang pagiging TNBS driver na extra income din. Kung mayroon ka naman sasakyan na nakatenga lang, so pwede na ito, kahit 3 hours ka bumiyahe or 5 hours